Hi guys! Ito nga pala ang birth story ko kay Maria Elise. Noong November 15 nga ay last check-up ko kay doktora sa aking hospital and OB-GYN sa Burjil. Bali hindi na nga rin pala ako pinalabas noong araw na yun after na CTG ko dahil nagko-contraction na pala ako at hindi ko na naman nararamdaman, so ini-ignore ko na lang dahil may mga lakad pa rin kami noong araw na yun. So, hindi na ako pinalabas at diretso admit sa delivery and labor room. Bali, pinauwi ko nga pala ang aking asawa kaya wala siya dyan sa video dahil pinapakuha ko sa kanya ang aming mga luggage at hospital bag ni Baby Elise. At pagbalik niya ay ayan, nagpahipahinga muna siya at ako naman ay konting stretching habang natutulog siya. Ang sarap ng tulog niya guys. Ayan, nasa delivery and labor room pa kami yan. So ayan, kumain muna ako at last yan nga pala ang aking breakfast kinabukasan. At pagkatapos nga mag-breakfast ay dumating na rin si doktora para i-check din ako at i-monitor ang aking CTG at malaman namin kung magle-labor na ba ako or i-induce. Pero sa kasamaang palad guys, ayan, na emergency na ulit tayo dahil si baby pala is ayaw bumaba at saka syempre hindi rin ako nagda-dilate ulit. So ayan, nung hapon nga ay nakaschedule ako ng CS at 5 PM. So ayan, konting pa lakas ng loob at konting dasal din kami ni Habi habang waiting for the anesthesiologist. Dinadasal ko nga pala guys na maging okay ang aking operation kasi pangalawang CS ko na ito at syempre nakakatakot dahil ibubuksan na naman yung aking lumang tahi kay Ivanka after 3 years and 4 months. So, scared ako at syempre kabado. At ayan nga, matapos ng almost 45 minutes, ayan na si Maria Elise. May konting scratches lang sa face dahil siya ay nag-scratch ng kanyang mukha. At siya nga pala guys, yung kanyang umbilical cord ay nakapulupot sa kanyang leeg 3 times. That's the reason why sabi ni doctor is hindi siya bumababa at ang taas-taas pa rin niya. At good decision na rin na nag-CS kami. Kung hindi, magiging mapanganib din ang buhay ng aking baby at syempre ni mami. Yung aking nga palang mister ay nag-antay at nag-room tour pa siya sa aming recovery room. So, sa 5th floor po yan sa Burjil. At yan, syempre, picture kami ni mami. Unang picture namin ni baby. Sobrang pula na naman niya. Kanyang-kanya din si Ivanka nung nilabas ko 3 years ago. Sobrang pula. Tapos, same na same sila halos ng face. So, alam na natin kung ano magiging itsura ni Elise pag laki-laki din niya. Kasi kamukha din siya ng kanyang ate. Hello! Hi! Welcome to the world, anak! Grabe, nakakatuwa tignan ng bata. Oh, ang liit-liit niya nung nasa loob ng tiyan. Galaw lang siya ng galaw. Tapos ayan na, hawak-hawak na namin siya. Siyempre, complete family picture for andiyan si Ate Ivanka. Bumisita rin sa amin. Hello. Makwento ko nga rin pala guys na may mga meltdowns ako dyan after ng first day. Kasi sobrang sakit talaga nung tahi at ang hirap-hirap ibangon. Lalo at meron pa akong ubo nung time na nanganak ako kay Maria Elise. Ang hirap uubo, tapos tatayo, tapos kikilos ka para alagaan ang iyong bagong baby. Kaya talagang si Mr. is to the rescue. Alaga din kay Elise ng mga time na yan, which is sobrang appreciate ko naman. Ito nga pala yung kinabukasan na sobrang maga yung mata ko din or mukto kasi nga nag-iiyak na ako sa sobrang sakit at hindi ko kaya na nakapag-request ako ng ilang painkiller or pain reliever sa nurses doon. Sa mga mata nga pala ni Habi is naawa siya sa akin. So sabi ko sa kanya, sana sa susunod wala na akong CS. Ayan nga pala din yung araw, yung last day namin sa hospital is bumisita ang aking mga in-laws at syempre pinsan at syempre si Ivanka. At yan din yung araw na ginawa ang souvenir ni Elise na paa at kamay prints, yung foot and hand prints ba. Ayan, ang last day, last night, yan, capturing the view in the night sa aming balcony, sa aming recovery room. Late evening na nga pala kami nakapag-check out or naka-uwi dahil nag-antay pa ng clearance. Yun lang, bye!